Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang pambansang kita o ang Araling 12. Una sa lahat, ano ang Gross Domestic Product o GDP? Ito ay tumutukoy sa pampamilihang halaga o market value ng lahat ng produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa sa isang takdang panahon. Dumako tayo sa mga parte ng GDP. Number 1, lokasyon ang mahalaga. Kahit sino pa ang gumawa, Pilipino man, Amerikano o Chinese, basta ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Number 2, final goods lang o iwas double counting. Isasama lang ang halaga ng produkto kapag ito ay tapos na at ibebenta na sa mamimili. Number 3, dapat fresh o bago. Itinakdang panahon. Ang GDP ay parang snapshot ng isang tao. Halimbawa, noong GDP ng 2024. Lahat ng ginawa sa taong iyon ay kasama, nabenta man o hindi. Tandaan, hindi kasama ang mga second-hand items tulad ng pagbili ng lumang sasakyan o gamit sa ukay-ukay. Dahil nabilang na ang mga iyon noong taon na ginawa sila. At number 4, rehistradong negosyo lang o the white economy. Dito pumapasok ang mga transaksyong may resibo at nakatala sa gobyerno. Underground economy, hindi kasama ang mga tindera sa bangketa, tiyangge o yung mga sideline na walang rehistro. Bagamat malaki ang tulong nila sa tao, hindi sila opisyal na nabibilang sa GDP dahil walang katibayan ng pamumuhunan at kita. Ang GNI ay ang kabuuang kita ng mga mamamayan ng isang bansa kahit sa ang dako ng daigdig sila nagtatrabaho. Ito ay dating tinatawag na Gross National Product o GNP. Kasama dito ang kita ng mga Pilipino o OFW na nasa ibang bansa. Ngunit ang kita ng mga dayuhan na nasa loob ng Pilipinas ay ibinabawas sa pagkuha ng GNI. Ito ang mga klase ng GNI. Una, nominal GNI, nakabase sa presyo ngayon o current prices. Maaaring tumaas ito dahil sa inflasyon o pagmahal ng bilihin, kahit hindi naman dumami ang ginagawang produkto. Number 2, real GNI, nakabase sa presyo ng base year o constant prices. Ito ang mas tumpak na sukatan kung talagang lumago o dumami ang produksyon ng bansa dahil hindi ito naaapektuhan ng pagbabago ng presyo. Ito ang mga formula. 1. GDP equals C plus I plus G plus times X minus M plus SD. 2. GNI equals GDP plus NPIRW. Mga paraan batay sa gastos o final expenditure approach. C o personal consumption, ito ang gastusin ng mga sambahayan. G o government consumption, ito naman ang gastusin ng mga pamahalaan. I, capital formation, gastusin para sa pamumuhunan o investment. X, export, mga binabayaran sa produkto at serbisyo sa labas ng bansa. M, import, mga binabayaran sa dayuhang produkto. At SD o statistical discrepancy, kakulangan o kalabisan sa datos. Ito naman ang mga paraan batay sa kita o factor income approach. Compensation of employees o sahod ng mga manggagawa. Net operating surplus o kita mula sa ibang pinanggagalingan maliban sa paggawa. Depresyong pondo o capital consumption allowance. Ito ay halaga para sa pagkaluma o depresyon ng kapital.
At dito wirang buwis o indirect business tax. Buwis na kasama ang presyo, pero bawas ang subsidiya mula sa pamahalaan. Ito ay ang growth rate ng GDP o GNI. Ang gagawin mo lang ay GDP kasalukuyan minus GDP nakaraan divided by GDP nakaraan. Ang per capita income naman ay isang sukatan na nagpapakita kung magkano ang matatanggap ng bawat mamamayan kung ang kabuuang produkto ng bansa ay hahatiin ng pantay-pantay sa buong populasyon. Ito ang mga formula ng per capita. Una, GDP per capita equals GDP divided by population. GNI per capita o number 2 equals GNI over population.